Hello and what's up mga kapitbahay, at tayo nagbabalik na naman. Okay, for today's video mga kapitbahay, mayroon tayong isang subscriber, mayroon tayong tropang subscriber na ang business po niya is nag-ISP provider siya, taga Bicol po ata siya, no? Ayan, ang katanungan po kasi niya, hindi kasi siya gumamit ng Microtech. Ang ginagamit po niya or ang ginamit po niya is yung PF Sense na, which is yung Community Edition. Nagtatanong po siya sa akin kasi sabi niya sa Microtech, 'di ba, pwede tayong kunwari yung Microtech Hex natin, 'di ba, lahat ng LAN doon pwede natin gamitin na ilagay, every LAN pwede natin ilagay sa PPPoE, yung isa sa Wi-Fi, tapos yung isa naman sa hotspot, 'di ba, pwede yun isa-isahin. Nagtatanong po siya sa akin kung si PF Sense pwede nga ba gawing na ganun. Okay? Si PF Sense kasi almost the same lang din. Mayroon din silang features na kagaya nun. Pero ang problema kasi natin kapag bili tayo ng PF Sense, which is wari, mag-i-install tayo ng PF Sense na Community Edition, meron tayong tinatawag na requirements. Kasi di ba usually kapag nag-install tayo ng PF Sense, kailangan may LAN tapos may WAN. So yung WAN na yun, para yun sa internet. Okay? Kasi dito kasi sa Microtech, once na binili mo, automatic may 5 port na siya. So si PF Sense, nagdedepende po yun kung anong klaseng device or anong NIC ang bibilin mo. Madalas kapag bumibili ka ng mga PC, di ba, nag-iisa lang yung LAN port. Kapag nag-install ka ng PF Sense, kailangan almost dalawa. Alright? Scenario natin ngayon, yung kapitbahay natin, meron siyang PF Sense, tapos bali, 6 yung kanyang port, yung network interface, which is bumili ata siya ng PCI na 6 gig, which is 4 ata yung yung kanyang port. Ang tinatanong po niya sa akin, ginagaya daw niya yung kagaya ng ginagawa sa Microtech na every port na yun i-assign mo every services kung saan mo siya papaganahin. Kaya ang ginagawa po niya is na pumupunta siya rito sa assignments, tapos nag-create po siya ng VLAN. Okay, ginagawa niya kasi to kasi wala siyang managed switch, di ba? Automatic kapag nag-implement ka ng VLAN, dapat automatic ang switch mo is managed para makapag-tag ka ng VLAN. Okay? Doon kasi sa Microtech, pwede mo siyang, yung 5 port na yun, pwede lahat yun gawin mong LAN, tapos lagyan mo lahat ng IP yun, gagana po yun. Tatagos po lahat yun, tapos i-point mo sa every port. Dito kasi sa PF Sense, kunwari, yung NIC card mo is dalawa lang, yung 1 port at saka LAN port. Kapag nag-create ka ng VLAN tapos wala kang managed switch, hindi mo mapapatagos yung VLAN ID na kinreate mo. Siyempre, ang babasahin niya kapag unmanaged yung switch mo, automatic yung native VLAN. So, ang ginawa po ng kapitbahay natin, nag-create siya ng VLAN, tapos, siyempre, lagay ka ng VLAN ID 10, tapos, ang ginawa niya, pinoint niya ron sa every port na yon, every port na yon, pinoint niya doon yung VLAN na yon, tapos hindi raw niya mapatagos o hindi kanya binibigyan talaga ng IP nun kasi ang nababasa daw yung IP pa rin ng default VLAN niya kasi automatic po yun mga kapitbahay, no? Kasi once na wari inassign mo siya dito sa 2 yung VLAN 10, kapag nagsaksa ka ng device dyan na kunyari Wi-Fi, so yung Wi-Fi na yun, kung wala sang features na pwedeng tag ng VLAN ID, hindi mo makukuha yung tama na yan. So, ang ibibigay pa rin niya sa'yo, which is yung native VLAN na VLAN 1. Kaya hindi talaga yung tatagos. Okay? Yan po yung tinatanong niya kung paano nga ba niya magamit yung 6 na port na yon na pwede niya i-assign sa PPPoE server, pwede niya i-assign dun sa Wi-Fi, or pwede niya ilagay dun sa hotspot users, yung mga port na yon. Okay? Possible nga ba dito yun sa PF Sense? Possible po yun, no? For example, pagdating dito, meron ako dito, PF Sense yan, kung inyo mapapansin. Ayan, meron ako dito sa bahay, PF Sense, which is yung PF Sense ko na to is meron ako dito na sa home lab ko lang to mga kapitbahay. Hindi ko kayang bumili ng maramihang LAN card kasi yung PC ko na to is mini lang to. Hindi mo pwedeng lagyan ng PCI card na marimihan. So, ang binibili ko, individual, isa-isa lang. So, meron tayong dito, yung LAN port ko, tapos yung 1 port ko. So, dati ito, ginagamit ko to for testing pang dual WAN kasi nga, lumipat ako rito sa Microtech. Gagamitin natin. So, i-example natin sa kanya, ito yung pinaka main VLAN ko, which is yung native VLAN ko. Connected dyan sa Cisco ko. Okay, so ito yung PC ko na nakakonect na pang recording, yung ginagamit ko ngayon na pang record. Tapos, etong isa, lalagyan natin ng IP yan para makita ng kapitbahay natin na gumagana. Okay? So, ayan siya. Okay, connected yan dito sa ito.
sa Cisco Wi-Fi na to. Ayan, connected yan. So, yan yung ipang testing natin ngayon para ma-share natin sa kapitbahay natin na gumagana para, kumari, example, assuming, no, may 6 ako dyan na NIC card, pwede ko yan i-assign. Kumari, naka-assign ko dito sa PPPoE users ko na magkoconnect dito, magkakaroon siya ng captive portal. Kunyari, yung isa, kumari, may isa pa, ilalagay ko naman dun sa PPPoE client ko na magdi-distribute doon sa OLT ko para yung makakonect doon is mga PPPoE client lang. Okay? Pwede nga ba yun? So, let's go. Pupunta tayo dun sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-configure. Actually, na-configure ko na po siya. Gumagana na po yan. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano mapagana yun. Okay? Ayan, paano nga ba mag-configure nun mga kapitbahay? So, dito lang din yun mga kapitbahay. Punta ka sa interface, assignment. Ayan, eto kasi mga kapitbahay, kapag nag-create ka kasi ng VLAN, tapos, i-assign mo rin sa port na yun, yun nga sinasabi ko, no? Hindi yun talaga babasahin kasi nga, kapag yung port mo or yung switch mo or yung device mo na i-connect doon, hindi siya capable na pang VLAN tagging, hindi po talaga yun mababasa. Okay? So, ano nga ba ang alternate para magamit mo? No? Ito, share ko lang sa inyo, no? Ito yung style ko para magamit niya yung 6 na port na yon na pwede niyang i-assign doon sa every services na gusto niya. Madali lang po yun mga kapitbahay, no? Dito, sa assignment, kumari, 6 yan, i-add mo lang lahat yan, tapos pangalanan mo lang ng LAN 2, LAN 1, LAN 3, ganon. Tapos, every LAN na yan, kikreatean mo lang siya ng IP. Okay? Lahat sila lalagyan mo ng IP, lahat sila lalagyan mo ng DHCP server para lahat ng device na magko-connect doon, automatic, mabibigyan ng IP syempre. Kung yung mapapansin, di ba 3 yung LAN ko, yung isa ginawa kong LAN 2. Ayan, tapos nilagyan ko siya ng IP. Kung nyo mapapansin, ina-access ko yung pfSense ko gamit yung native VLAN ko na. Ayan, 50.0 yung 50.1. Pero kung mari, yung LAN to na to, gagamitin ko yan, access niya 60.1. Kung nyo mapapansin na, 192.168, ay, 172.16.60.1. pfSense pa rin po yan. Ayan o, kung nyo mapapansin, gumagana, diba? So, ang ginawa ko lang po dyan, in-enable ko lahat ng LAN port. Ayan, in-enable ko lahat ng interface na nakakonect dito or available para maging available siya dito sa pfSense. Tapos ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya lahat ng IP. Nilagyan ko ng DHCP. Ganun lang din, para kung ano yung ginawa mo dun sa Microtech mo, pwede ka rin gumawa ng ganito. Okay? Sa Microtech, pwede mong gawing bridge. Pwede ka rin gumawa ng bridge LAN. Lahat, parang dito. Interface, assignment. Yan, may bridge din yan dito. Create ka ng bridge. Ayan. Tapos, i-assign mo lahat ng kuwari, dun sa pfSense mo, yung 3, gagawin mo na puro LAN lang para sa PPoE. Tapos yung 3, gawin mo lang puro dun sa, kasi nga dahil wala kang switch, gawin mo lang na papunta dun sa captive portal users. Pwede po yun. Parang Microtech lang din talaga to. Create ka lang ng bridge. Punta ka lang dito. Create ka lang ng bridge. Pag nag-create ka ng bridge, automatic, i-add mo lahat ng interface doon na gusto mo pagsasamahin. Kunwari, ito, pagsasamahin mo itong dalawa na to, save mo lang, lagyan mo ng description, tapos save, automatic, magkakaroon ka na ng bridge. Yan. Kunwari, ito, sample. Pero na-configure ko na kasi yan. Automatic, may lalabas na dyan na interface na nakalagay dito, LAN bridge. So, pangalan mo lang ng LAN bridge. Tapos, kapag naipasok mo na yan, so, lalagyan mo lang din ng IP yung LAN bridge na yon. Lalagyan mo lang din ng IP yung LAN bridge ngayon. Tapos, lagyan mo ng DHCP. Automatic, pag nagsaksa ka doon ng mga device, automatic, bibigyan ka niya ng IP. Mag-a-act siya as LAN. Automatic. Diba? Sa Microtech, pwede mo i-combine lahat ng LAN. Dito, ganun lang din. Ayan. Tapos dito sa pfSense, ang pinakagandaran kasi meron ng lag na ganito. Pwede mo i-combine yung dalawang port na pagsasamahin niya kanyang speed. Ayan. Okay? Ayan, may failover, may load balance, may round robin, may LACP. Okay? Kung ayaw mo ng ganyan, pwede mo gawing bridge. Kasi 'di ba, kunwari bibili ka ng 5100 o 6100, meron siyang 8 port. So tagwa 1 gig 'yon. Meron pag si 61 may 2.5 na SFP. So dito sa pfSense Plus na
5100s, pwede mo yun pagsamahin lahat kung gusto mo gamitin as a LAN. Okay? Kung ano yung ginagawa mo sa Microtech, ganun lang din. So, ganun lang. Sana naintindihan ng kapitbahay natin. Kunyari, dito sa interface, yung LAN 2 na to, nilagyan mo na rin ng IP o gusto mong i-assign dun yung captive portal. So, punta ka lang dun sa captive portal mo. Yan. Tapos, di ba? Create ka lang. Ay, dito pala, services, captive portal. Tapos, i-assign mo lang dun. Ayan. Kung saan siya gagana na interface. Ganun lang. So, basic. Tapos, dito sa yan, traffic shaper, kung gusto mo mag-limit ng bandwidth, assign mo lang din dun sa port na yon. Okay? Punta ka lang dun sa firewall. Tapos, punta ka lang dun sa LAN 2. Dito sa, yan. Marami akong video niyan, no? Pagdating sa mga ganito, kaya hindi ko na isa-isahin. So, ang purpose lang natin ngayon, para masabi lang doon sa tropa natin na kapitbahay kung paano ang gagawin niya para maipatagos niya yung network na yon doon sa every port. Okay? Hindi mo kasi kailangan mag-create ng VLAN kasi nga wala kang manage switch. So, automatic, kapag kinreate mo yun as VLAN, hindi ka niya bibigyan ng DHCP kasi nga hindi niya mababasa yung VLAN ID. So, ang gagawin mo, lahat ng interface na gusto mong lagyan ng IP, act as a LAN pa rin. Pero LAN 2, LAN 1, kasi ang purpose kasi ng VLAN, kaya nga VLAN, di ba? Virtual LAN Interface. Okay? LAN Network. VLAN, Virtual LAN Network Interface, di ba? Ibig sabihin ng VLAN. So, kapag nag-assign ka ng pag nag-create ka ng VLAN, dito, tapos inassign mo sa may sarili kang interface, hindi na tawag virtual VLAN dun, hindi na virtual interface. May sarili ka ng interface, kaya hindi po talaga gagana yun. So, dapat, ang gagawin mo lang is, gawin mo lang siya ling LAN. Tapos, lagyan mo lang ng IP. Dapat magkaiba sila ng IP dun sa isang, tawag nito, magkaiba sila ng subnet dun sa isang interface para hindi sila mag-conflict. Tsaka, di ba, ganun kasi ang purpose ng VLAN, di ba? Create ka ng hundreds of VLANs, pero isang port lang, hindi katulad ng ganyan, na hindi ka nakabilan. Kung gusto mong marami, siyempre, kunyari, kung gusto mong mag-segregate ng mga maraming switch, sa 6 na port na yon, so 6 na switch din yung bibilin mo. Pero kunwari, nakabilan ka, at saka may manage switch ka, so kung mag-create ka ng 6 na VLAN, so isang wire lang, isang switch lang, nandun na lahat ng VLAN. Okay? Hindi mo na kailangan ng bumili ng tagi-isang switch bawat port ng LAN na yun para mapagana mo sa ibang devices. Alright? Tapos sa VLAN, pwede ka maglagay every diba? Every part ng port na nakapaloob dun sa VLAN para mapagana mo. Pero dito, ang gusto lang kasi niya, magamit niya yung 6. Okay? So, ganun lang pong gagawin nyo. Punta ka lang dyan sa interface, enable mo lang lahat, tapos lagyan mo ng subnet na gusto mo na ibigay kung anong subnet ang gustong ibato dun sa mga IoT device mo. Yun, ganun lang. Tulad ng sa akin. Ayan. Okay? So, wala akong VLAN. So, ang ginawa ko ng LAN 2. Tapos nilagyan ko lang ng IP. Tapos nilagyan ko ng DHCP. So, kapag nag-connect ka dyan, automatic, yan, kung nyo mapapansin, ililipat natin yung LAN port. So, ang nakukuha ko ngayon na IP, CMD, IP config. Ayan, ang nakukuha ko ng IP is 50.100. So, ililipat natin siya ngayon dun sa second LAN 2 natin. Ayan, para makita nyo na gumagana. Ayan, ito yung PC ko, di ba? Connected yan doon. So, ito yung pinaka 50.1 ko. Yan, ay ito. Tapos yung test wifi natin, ito. Pero, hindi natin mapakita. So, ililipat natin itong PC na to dito sa LAN 2 para makita nyo. Diba? Lagay natin dyan. So, itong PC natin, lagay natin dito. Ayan. Ayan, nailaw na siya. So, balik tayo sa PC natin. Tingnan natin kung ang nakuha niyang IP is 60 something. Yan, kung nyo mapapansin, may lumabas. So, binigyan na agad ako ng IP. Yan. So, yan. Yan, kung nyo mapapansin, pag nag-IP config ka, ay, config all, ayan, tama na yung IP niya. Pero kung nyo mapapansin, wala kang internet. Ayan, wala ka pang internet. Alam mo kung bakit? Kasi nga, kung nyo mapapansin, dito sa ayan, captive portal natin, naka-assign yan doon. Ayan, naka-assign.
So, yan, lumalabas. Username, password. Yan. Okay? So, pwede po. Ganun na lang ang gagawin mo, no? Ang gagawin mo lang, lagyan mo lang lahat ng IP yung i-report, tapos i-assign mo lang doon kung saan mo siya gustong services padaanin or anong services ang padaanin mo, pwede po yun. Pero kung yung 6 na port na yun, gusto mong gawin lahat na LAN, punta ka lang sa assignment, gawa ka lang ng bridge, tapos i-add mo lahat ng port na pwedeng gusto mong maging LAN ng part na yun, add mo lang doon, matik, meron na yun. Okay? So, ganun lang ka-basic mga kapitbahay. Pwede. Alright? So, sa susunod, ang next vlog natin is, may nagtatanong po kasi sa atin. Okay? So, kung ano nga ba ang pinaka-the best firewall na ma-recommend ko para doon sa mga special office nila or small medium business na may budget pero parang pigil maglabas. Okay, wala nang iba. Siyempre, ito pfSense. Kung gusto mo ng firewall na libre or kung gusto mo ng firewall na one time, big time lang, pili ka ng Netgate or kung gusto mo sobrang tipid talaga, bili ka lang ng PC, install mo yung community edition na to, enterprise level na ang kanyang security. Lalo na yung mga updated. Kung yung pupansin, updated tong version ko, 2.8. Sobrang ganda po talaga ng pfSense. Para sa akin, no? Ito yung pinaka-the best friendly user na enterprise level yung kanyang security pagdating sa firewall. Okay? At saka sa daming available package, yan, na pwede mong ilagay, ayan, na pwede mong paganahin para maging safe ang network mo. Alright? So, next vlog. So, tingnan natin. I-compare natin. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana nakuha ng isa nating subscriber kung pwede nga ba gamitin ang pfSense kahit wala kang managed switch na pwede mong gamitin ang available ports niya na naka-built-in dun sa desktop mo or sa Netgate mo para ilabas iba-ibang services. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace and thank you so much.